Magandang araw mga ka-agri! Welcome to Agri Dapat, ang podcast kung saan agrikultura ang bida. Dito natin pag-uusapan ang agricultural growth, resilience, at innovation for development. Mga kaalaman at kwentong tunay na makakatulong sa ating mga magsasaka, agripreneurs, mangingisda at sa buong bayan. Mga bagong teknolohiya, makabagong pamamaraan at kwento ng tagumpay mula sa sektor ng agrikultura. Handa ka na bang magtanim ng bagong kaalaman? Tara, samahan niyo kami sa Agri Dapat! Our first episode, narito tayo para pag-usapan ang kadiwa ng Pangulo, connecting farmers and consumers. Handa ka na ba na magtanim ng bagong kaalaman? Siyempre, tara, samahan nyo kami sa Agri Dapat. And of course, for this episode, kasama po natin ngayon, pakilala po natin ang ating sarili. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si ASEC, Assistant Secretary Genevieve Gavarot. Tawagin nyo na lang po akong ASEC Bebang. Ako po ay ang Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Ako rin po ang Head of the Kadiwa ng Pangulo Program. Ayan, and of course guys, kilala niyo na si ASEC Bebang. Madalas po natin sila nakikita na abala sa pag-check ng ating mga tamang presyo sa pamilihan. And of course, atin pong tatalakayin, ASEC Bebang, ang kadiwa ng Pangulo. Pero before that, kamusta po kayo? Mabuti naman po at what a casual question. Mabuti naman po at alam po naman natin marami po tayong mga activities and tasks, especially now na yun nga po sa bantay presyo. Tayo po ay nagmo-monitor. At the same time po, merong mga kaganapan tayo ngayon pagdating hindi lang for the Kadiwa ng Pangulo program, as well as ito nga pong pag-implement natin ng MSRP para sa bigas and of course yung ating National Food Security on rice na current pong ini-implement. Kaya naman siguro marapat talagang naging episode 1 natin dito yan sa Agri Dapat. Malaking bagay na ito pong ginagawa ninyo, ASEC Bebang, para po mas mapalapit ang usapin ng agrikultura. Kasi nga po, di ba, nabanggit natin no, na earlier na malayong pakiramdam ng mga magsasaka po natin and consumers also sa isa't isa siguro for some reason, and try nating i-unearth yung mga ganong klaseng factors. Kaya ito pong nabanggit natin, yung ating program na Kadiwa ng Pangulo to bridge those gaps. And of course, bago po natin pag-usapan yung mga detalye, yung mga specifics po natin, paano po nag-umpisa yung ating program, ano po ba yung parang starting nito, story ba? Okay, yung Kadiwa itself, kumbaga nagsimula po ito noon pa pong panahon ni ating Apo Marcos, yung tatay po ng ating presidente, ni Presidente Bongbong, si Senior Ferdinand Marcos Sr. Noon pa pong panahon niya, nag-start na po ito, no? Ito rin po, ganun po yung concept niya talaga. Binibridge po natin yung gap between yung ating mga magsasaka, yung mga producers, mga mangingisda, para po mas mapadaling mapalapit sa kanila yung merkado at sila na po mismo yung makapagbenta ng kanilang mga produkto sa ating mga mamimili. Ang resulta po nito, mas mura pong mabibili ng ating mga mamimili at natutulungan pa nilang direktang tumaas yung kita ng ating magsasaka at mangingisda dahil sila na po mismo yung nagbebenta. So, direkta na po sa kanila yung kita. So, yun po talaga naman kahit na nun pong panahon po, mga 1970s, ito na nag-start at na-revive nga po ngayon sa panahon ng kanyang anak na si Presidente Bongbong. Nakita po naman natin na talagang puspusan po at talagang suportado po ng ating maraming mga kooperatiba, ating magsasaka na naglalayon na mapalapit pa yung kanilang produkto nang hindi po umaasa kumbaga sa mga middleman, sa mga traders. Tayo na po mismo dito sa Department of Agriculture ang gumagawa ng paraan para mabenta po nila yung kanilang mga produkto. Ayun nga. Nakakatuwa, no? Kasi parang one insight from that part of the history, parang yun, the legacy continued, kumbaga. And kung maalala ko, ASEC Bebang, dun sa aming lugar, sabihin ko na lang din sa Dasmariñas sa Cavite, dun unang daupang palad, so to speak, yung atin pong kadiwa na term. Tapos ngayon, fast forward today, nandito tayo sa kagawaran ng agrikultura,
ay meron na pala talaga tayong ganitong klaseng programa kung saan patuloy po nating pinaglalapit yung ating mga farmers to the consumers natin. Ano po ba yung masasabi natin na kumbaga siguro breakthrough no present kadiwa ng Pangulo? Ang sabi po sa atin, syempre hindi pa naman po tayo napapanganak. Bata pa tayo. Yes. Bata pa tayo nung mga panahon na yun. Hindi pa nga po tayo napapanganak, karamihan po sa atin. Ang sabi po nila, talagang meron po talagang mga kadiwa centers noon na pinatayo ang ating pamahalaan. At the same time, talaga pong ang ginagawa dito is yung nagpapadala po ng mga trucks. Which ginagawa din po natin ngayon. Hindi lang po siguro masyado napapansin, kasi ganun din naman yung intervention na binibigay natin. Siguro ngayon mas ginawa nating whole of government approach, kasi mas marami po tayong ini-involve na ng mga LGUs, ini-involve na other government agencies para mag-provide po ng space or ng kaukulang oras. May mga events po na sinasabi nila maglagay po kayo ng kadiwa dyan. Dahil nga po, ito po ay tulong talaga natin sa ating magsasaka at sa ating mga mangingisda para dalhin nila yung kanilang produkto dito sa mga lugar na to para magkaroon ng increased accessibility, yun ang tawag. Kumbaga, mas makita sila na sila mismo po yung nagbebenta doon, yung ating mga kooperatiba. At ang resulta po nga dito ay mas mura po nating mabibili, fresh pa. At saka at the same time, yun nga, direkta kong natutulungan yung ating magsasaka. Well, the concept is the same. Yun nga lang po, mas napalawin natin yan because of yung current technologies that we have. And if you spot, meron tayo sa daan-daan natin, makakasalubong mo yung truck ng kadiwa on wheels. So, ano po ba mga forms yung mga makikita ng ating consumers for kadiwa? Okay, meron tayong iba't ibang forms ng kadiwa ng Pangulo. So, currently, meron po tayong kadiwa ng Pangulo Centers. Ito po yung medyo nagbebenta po ng mas malaking range ng mga produkto. Kasama na po dito yung bigas, yung Rice for All at yung ating P29. So, a total of 112 po yan na meron tayo ngayon na kadiwa centers. Tapos meron po tayong kadiwa Rice for All retail. Kasama na dito yung rice on wheels. Nakikita nila ngayon sa mga palengke. So, mga 25 po ngayon yan. At the same time, meron din po tayo ngayon 4 na stations ng LRT at MRT kung saan po pwedeng makabili po ng ating rice for all. Pauwi ka na ba? Nakabili ka na ba sa kadiwa? Can we share po ano yung mga stations na ito? Sa MRT po, nandyan yung sa Ayala, saka sa Cubao. At the same time po, dito rin sa LRT, meron po tayo sa Recto at saka sa dito sa may Monumento. Uy, guys, ayun na nga po, So, catch po. Andun po siguro, Asik Bebang, sa stocks to nakadepend. Kung ito'y bukas or every time, they can rely na these stations will carry yung ating As of now po, kasi nasa trial period po siya. So, tinitignan po natin kung gaano kadami po yung magiging reception. Pero definitely po, it will be sustainable dahil nga po yung stocks natin ngayon ay talaga namang in partnership nga po ito with FTI at sabi ko nga meron tayong karampatang program support, budget and everything, and at the same time po yung supply po natin ngayon ng tuloy-tuloy. So nakikita natin kung hindi man po ito yung maging final ay makikita natin na madadagdagan pa po ito. So watch out po sa mga iba pang stations and iba pang forms na ating kadiwa para sa ating consumers. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Agri Dapat. Mga bagong impormasyon na makakatulong sa inyong pagsasaka, pangingisda, agribusiness o advokasya para sa sektor ng agrikultura. Kaya, huwag kalimutang i-follow kami para sa mga susunod pang episode kung saan patuloy tayong magtatanim ng kaalaman at aani ng tagumpay. Like and follow us on Facebook at DA Central Philippines at Sec Kiko Chu Laurel sa kanyang Facebook at TikTok account. Sama-sama nating subaybayan ang kanyang mga inisyatiba at adhikain para sa agrikultura. Hanggang sa muli, dito lang sa Agri Dapat.